ako'y nasisiyahan na makita at makapiling ko kayo sa hapon ito. Kayo din po ba? Amen. Okay, habang hinihintay po natin ang ating pong manalangin po tayo, nagyayahan ko po kayong tumayo. Lagyan po natin ating sarili sa presensya ng Lord. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kinikilala ang iyong lordship, ang iyong kingship sa aming pong mga buhay. At pinasalamatan po namin ang sandaling ito, Panginoon, na kami ay pinagkatipon mo sa iyong pangalan. Dahil sabi mo nga, Lord, narapat lamang na unahin ka namin sa lahat ng bagay, ikapanguhay ang iyong katuwiran, at ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain niyo po ang aming mga puso sa aming pagtanggap sa iyong mga salita. I-bless niyo po ang aming mga pandinig, Panginoon, para hindi po lalabas sa kabilang tenga ang anumang aming mapakinggan. At buong linaw po namin maunawaan ang ihiwaga, ang katotohanan na nakasulat sa mga nasa likuran ng mga written words mo, O God. At Lord, dalangin din po namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal ang siyang magtanglaw sa aming pangunawa, sa aming pakikinig. Nang sa ganun pa, Panginoon, ang lahat po ng aming mapapakinggan ay aming pong maisabuhay. Bless niyo po ang bawat isa, O Diyos, na tumugon sa iyong panawagan. Ano man po ang kanilang mga kahilingan sa sandaling ito, ang lahat mo nawa ay iyong tugunan. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, sige, kung gusto niyo ng upo, pwede lang ng upo. Kung sinong may Bible dyan, pwedeng buksan ninyo sa Matthew chapter 6:33. Matthew chapter 6 verse 33. Wala kasi hindi ko maisabay pa dito. At wala din yung pagkabit ko. Okay. Maitaas mo na yung kamay ng may Bible. Gusto niyo po ba ng Bible? Tuturo ko po sa inyo saan bibili. Joke lang po. Okay, Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po dito sa English translation, okay, Matthew chapter 6 verse 33. Sabi po doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maliwanag po ba sa Tagalog yon? Or kailangan ko pa bang Tagalogin? Hindi na. Tagalogin. Mainam na yung magkaunawaan tayo. Kaysa naman, sabihin nyo, ito namang pastor na ito, pa-English para sabihin galing abroad. Mainam na yung magkaintindihan tayo. Okay, makihiram ako ng Tagalog na Bible. Hindi ko alam kung Tagalog ang nailagay ko sa PowerPoint eh. Okay. Tingnan ko kung Tagalog. English. Wala, hindi Tagalog ang nakalagay. Just time. Okay, sabi dito sa English Tagalog, Matthew chapter 6 verse 33, ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Klaro na siguro yan. Okay. So, gusto ko pong i-share sa hapong ito ang patungkol sa paghahari ng Diyos. Matanong ko po kayo, alam niyo po ba ang dahilan kung bakit
hindi lahat ng tao ay naghahanap ng paghahari ng Diyos? Ano po ang dahilan? Mahilig pa naman ako magtanong. Nakaganyan lang kayo. Hindi po ako mangangagat. Ano po ang dahilan bakit karamihang tao hindi naghahanap sa paghahari ng Diyos? Bagamat sinabi na, ngunit pag sumakita ninyo na pagharian kayo ng Diyos. Sa English translation ay, seek ye first, hanapin ninyo na at unahin ang paghahari ng Diyos. Bagamat alam natin ito, bakit hindi lahat ng tao ay naghahanap ng paghahari ng Diyos? Wala po ba kayong alam na dahilan? Mahilig pa naman ako magtanong. Naku, aabutan tayo ng gabi nito. Ini idea po, wala po kayo naisip na dahilan. Ang purpose ng bakit ako nagtatanong para ma-explore ko po yung alam ninyo at gusto ko makapag-isip kayo. Ito po alam. Kaysa nakatungaman lang kayo, naiintindihan ba ako nito? Wala kayong idea? Wala kayong naisip? Hindi alam? Siri pa, God? Okay. Maraming pinagkakaliban. Okay, maraming pinagkakalibangan. May punto? Naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Meron pong mga taong nagsasabing pag iniimbita mo sa prayer meeting, ay brad, sister, nakakilala din po ako sa Diyos, pero ayaw nilang pumunta. Tama po ba ako? So, mayroon pang dahilan na maaring hindi nyo lang naisip o maaring hindi nyo iniisip. Gusto ko ngayon, kayo ang mag-isip. Ano ba? Maraming pinagkaabalahan or lilibangan? Ano ba? Takot? Oo, hindi ata dapat katakutan ng Diyos. In what way natatakot ng tao? Takot silang iwanan ng trabaho? Or takot iwanan ng kabit? Baka maghiwalay na. Maaring may punto ka doon. Maaring takot silang iwanan ng tindahan kasi malulugi ang negosyo. Maaring pwede ka. May punto. Ano ba? Wala na po? Okay, sirit na. Okay? Isa pang tanong. Bago ko sabihin ang kasagutan doon. Isa pang tanong ko sa inyo. Ano po ang pinakapalatandaan na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus? Nga. Mga kaguluhan. Isa po yung sa palatandaan, pero hindi po yun ang pinakapalatandaan. May punto ka doon, pero hindi yun ang pinakapalatandaan. Okay? Ini-idea pa po? Pa? Hindi din po yun pinakapalatandaan. Hindi po yun major signs. Mga minor signs lang po yun. Ano ba? Pagtunog. Ha? Isuko ang kasalanan. Isuko ang kasalanan. Sa tingin Pagtunog niyo ng po kaya trumpeta. lahat ng tao isusuko ang kasalanan. Eh pag hindi nagsuko ng kasalanan, hindi na siya darating. Hindi, mainam na rin po yung na-explore ko yung alam ninyo. Ano pa po? Doon ko sa unahan ng nanay mo. Doon ka na. Para masalaw yung blade. Doon ka na. Okay. Nagigising daw ang tao na mayroong iisang Diyos na buhay. May punto ka doon. Bakit sila nagigising? Dali mo po. Okay. Kasi dumating yung mga nangangaral ng salita ng Diyos na imumulat ang tao sa katotohanan. May punto ka dyan. Bibigyan natin ito ng jacket. Parang kilala ko yun I-re-record ito, bigyan natin ng jacket. Okay, so, yan po yung mga katanungan na sagutin natin sa pag-aaral sa hapon na ito. Isa pa po, ano po ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi ay nasabi na natin ang katanungan na ito? Okay, last na question. Alam niyo po ba ano ang mabuting balita na pinapangaral ni Kristo? Baka masira ko. Huwag matatakot. Ano po ba ang pinapangaral ni Kristo? Pagdating ng Panginoon, may punto ka, pero hindi natumbok. Kalahating jacket lang. Mamaya na yung kalahati. Joke lang po. Baka naman matutulog kayo eh. Ano yung mabuting
salita na ipinapangaral ni Kristo? Patungkol ba sa pag-ibig? Sino nagsusunod nito? Hindi ako. Patungkol sa kaligtasan? Okay, nangaral si Kristo ng kaligtasan, pero hindi yun ang pinakamabuting balita na pinapangaral niya. Alamin natin yan ngayon. Amen. Okay, so ang aim natin sa topic na ito is para maintindihan natin ang paghahari ng Diyos. Kasi sinabi niya, pag sumakitan ninyo na pagharian kayo, seek ye first the kingdom of God. Pero ano ba ang ibig sabihin ng kingdom of God? Paano natin hanapin kung hindi natin naintindihan? Nakukuha niyo ang punto ko. Okay, isa pa nating aim is, kapag naintindihan na natin ang kingdom of God, hanapin na natin. Naintindihan na eh. Klaro na? Okay, so unang puntong bigyan kong pansin, ano ang ibig sabihin ng kingdom of God? Kasi sabi nga niya, seek ye first. Unahin ninyo ang paghanap sa paghahari ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng kingdom of God, Englishin ko po muna, alam ko nakaintindi naman kayo ng English. May foreigner po akong kausap sa airport kahapon. Siya po ay taga Belgium, yung girlfriend po niya ay taga France. Alam niyo po ba sa France, pwede na kayong magtagalog doon, hindi naman kayo maintindihan kahit mag-English kayo. Pero sabi ng foreigner na taga Belgium, tuwang-tuwa siya sa Pilipinas kasi halos lahat ng tao marunong mag-English. Nagpunta daw siya ng Korea, awanin sa English. Ilocano po yun. Hindi sila marunong mag-English. So, ang ibig sabihin ng kingdom of God, it is the governing influence of a king over its territory, impacting it with its will, intent, and purpose so as to produce a life that represents the king. Ano daw? English eh. So, isa-isahin po natin. Ang ibig sabihin ng kingdom of God is the governing influence of the king over its territory. Sino po ang ating king? Si Jesus po ang King of Kings and Lord of Lords. Yamang si Jesus ang ating king at ang mundo ay kasama sa nasasakupan niya, dapat ang kapamahalaan ng Panginoong Hesus ang siyang nag-influensya sa atin. Nasusundan ba? Halimbawa na lang po. Pag nasa London po ako, nag-i-English ako. Alam nga naman magbisaya ako, may puti. Yamang andito ako, sisikapin kong magtagalog kasi influensyado ang pagsasalita ko doon sa kaharap ko. Pipilitin kong mag-English kung hindi naman lahat na makaintindi. What's the point? O, nag-English na tuloy. Sabi tuloy ng isa, hindi na talaga ako mag-i-English. Never. Ako pa naman ay Bisaya. Mahalata nyo, mukha pa lang, Bisaya na. Baka sabihin nyo, pag nag-English ako, si pastor naman, pa-English. Bisaya naman ang dating. Wala naman kayong ebidensya. Okay, so, balikan po natin. Ang kingdom of God is the governing influence of the king over its territory. Halimbawa na lang po dyan. Yung governor po ng Batangas, may kapangyarihan po ba dito sa Laguna? Wala. Kasi ang kanyang territory ay Batangas lang. Maging si Duterte man, baka sabihin nyo, ay naku si pastor, nangangampan niya kay Duterte. Bahala na po kayong humusga. Okay lang. Ang point ko dito, walang kapangyarihan si Duterte dito sa Laguna sapagkat siya'y mayor lang ng Davao. Siguro pagdating ng panahon na tumakbo siya at tumakbo na nga ba? Smuso ako, no? Pinasok na tuloy ng politika. Ang point ko lang is, kapag naging presidente na si Duterte, buong Pilipinas ay saklaw na ng kanyang kapamahalaan kasi sakop na ito ng kanyang authority. Nasusundan po ba? Ganon din po, bagamat ang ating Diyos ay hindi nakikita, sapagkat ang mundo ay kanyang nasasakupan, dapat ang batas ng ating hari ang siyang nasusunod sa ating buhay. Ang tanong, influensyado ba tayo? Hindi pa rin. Bakit? Ha? At least, nagkaroon tayo ng diskusyon. Hindi tayo nagdidebate, kundi
nagsusumikap. Mainam na yung maliwanag. Baka naman sabihin, kasi pastor, meron pa akong hindi maisuko eh. Klaro ba? Klaro ba? May kausap pa ako? Okay? After doon sa sinasabi niyang influence of the king over its territory, sabi doon, impacting it with its will. Ang hirap ata Tagalogin ng impacting. Eh pagka ang alam kong madali doon, malapit-lapit, impacto. So, paano ba Tagalogin ang impacting? Sige, hingi nga po ko ng tulong. Ano nga naman ang impact? Ha? Impact pa? Tulong po. Kayo naman eh, nag-iisip lang ako. Hindi pinabayaan niyo pa akong mag-isip. Ha? Paano po Tagalogin ang impacting? Paano daw Tagalogin ang impact? Yun bang, halimbawa, may lindol, malakas ang impact. Ano ang impact? Dating, pwede. May impact sa Pwede. Kaso lang, pag tinagalog natin yung impacting with its will, dating ng kanyang kalooban, parang medyo Malayo. hindi tumbok. Pero naiintindihan na naman. Naiintindihan na? Ha? Okay, so ang kingdom of God is the governing influence of the king over its territory. Dahil influensyado ka sa kapamahalaan ng Diyos, ng hari, yung kanyang kalooban ang siyang nagbigay ng inspirasyon, nagbigay ng pagbabago, nagbibigay ng motivation para ikaw ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lang po, para maintindihan nyo ako ng gusto, itabi ko po ito, matatakpan po yung aking ang aking pag-i-explain. Halimbawa na lang, ang pagdadrive po dito sa Pilipinas ay nasa kanan. Nasa kanang bahagi ng kalsada. Nasusundan ba? Doon sa UK, dito ka sa kaliwa. Kaya minsan, kamuntik akong masagasaan. Galing ako dito, palibhasa, sanay tayong Pilipinas, nakatingin ako dito. Yun naman pala, yung sasakyan nagagaling dito. Lakas ko pang tumawid. Nakukuha niyo ang punto ko. Hindi mo po pwedeng sabihin na mag-drive ka doon at sabihin mo, pasensya na kayo, laki po akong Pilipinas, nakaugalian kong mag-drive sa kanan, wala kang magawa. Dahil nasa UK ka, batas ng UK ang masunod, at dito ka sa kaliwa, mag-drive. Nasusundan? Nasusundan ba? So, ganun din po, kapag impacted ka na, apektado ka. Nakaisip na ako ng salita, apektado ka. Kapag ikaw ay impacted sa kalooban ng Diyos, apektado ka, yung pag-iisip mo, yung pagsasabuhay mo ay apektado na. Halimbawa na lang, bigyan ko kayo ng isang example. Kung hindi tayo nakakilala sa Diyos, kapag nag-chismis ka, anong gagawin mo? Ha? Nagwawala ka. Paano ka kaya magwala? Gusto ko malaman. Next, joke lang. Baka sabihin, si pastor naman, chinismis pa ako. Halimbawa na lang, ako bilang isang lalaki, kitang-kita niyo naman, lalaki naman ako. Kapag mayroong naghahamon sa akin, lalo't mayroon akong fraternity, mahilig akong maglaro ng basketball, kapag mayroong nakakasakit, medyo nakakalalaki yon. Dati nga, pag naglaro ako ng basketball, huwag nyo lang akong subukan. Hindi naman ako poste na nakatayo lang. Dalawa. Pag sinaktan ako, syempre, gaganti ako. Pero hindi dahil ganyan ang sabi ng ating king. Ang sabi ng ating king, kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo ang kanan. Wala pa akong Kristiyanong nakitang ganyan. Sabi pa doon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Wala pa ako nakitang Kristiyanong ganyan. Bakit? Kasi hindi nila naintindihan ang paghahari ng Diyos. Sabi pa ng king, huwag kang mangalunya, huwag kang makiapi, pero naligaw ng pinto, hindi naman lasing. Wala akong tinutukoy, hindi ko kayo kilala. Malay ko ba sa inyo? Example lang po yun, kung tinamaan ka, ay baka magbago na. Nasusundan niya? Okay,
apektado sa kalooban ng king, ikaw ay apektado sa kanyang purpose o layunin. Medyo maiksi lang po ang ating oras at pag hinabaan ko pa, baka nung una nakangiti pa kayo, mamaya tutulog ng naway, tulog na pala. So, hanggang isang oras lang po ako. Pero kung gusto nyo pa, hanggang alas 7 tayo, walang problema. Nako, iniisip nung isang, nako, aalis pa naman ako. Hindi po. Pagka oras na matapos, tapos na rin po tayo. Pero sa ngayon, hindi pa tapos. Okay? So, influencing governing influence of the king over its territory, impacting it with its will and purpose. Alam niyo po ba na karamihang tao hindi nila alam ang purpose sa buhay? Baka nga yun. Nakisip kayo lalo? Ano ba pinagsasabi nito si pastor? Ha? Maraming tao hindi alam ang purpose sa buhay. Halimbawa na lang, mayroon akong kasamang nurse na katrabaho, sabi niya, hindi ako happy na nagiging nurse ako. Kasi hindi niya alam ang kanyang purpose. Atot, may pari na kami. Ikaw, alam mo ba ang purpose mo bilang isang anak ng Diyos? Naku, sirit na. Yung mga tingin niyo, sirit na. Okay, bigyan ko kayo ng magandang example. Ang pagpaurito ko po ay part po, apektado po ako sa purpose ng Diyos. Kung hindi dahil sa purpose ng Diyos, hindi ako pupunta ng Laguna. Pero pupunta ako ng Laguna at magpipreach, hindi mag-holiday na lang ako ng mag-holiday. Mas nag-enjoy pa ako. Pero bakit ako nandito? Kasi apektado ako ng purpose ng Diyos sa buhay ko. Amen? At hindi po kayo na tinawag ng Diyos, hindi po kayo pinaupo ng Diyos at ngingiti-ngiti na walang purpose. Bawat isa sa atin, mayroong purpose. Hanggat hindi mo alam ang iyong purpose sa buhay, wala kang feeling of satisfaction. Siguro naman ang satisfaction ay naintindihan ninyo. Amin ba? Kasi may mga taong ang yaman-yaman na nila, pero hindi sila satisfied. Walang kapunuan. Hindi sila happy ng lubusan kasi hindi nga nila alam yung kanilang purpose. Siguro si Pastor Ronald Buenaventura, Pastor Ronald Bogaret, alam nila ang kanilang purpose. Nakukuha niyo po ito ko. Klaro ba? Maliban sa ikaw ay apektado sa kalooban at purpose ng Diyos, ang pinaka-importanting bahagi sa kingdom ng Diyos, ikaw ay mag-represent ng isang pamumuhay na kagaya ng Diyos. Amen ba? So, kung ikaw ay pinagharian ng Diyos, ikaw ay representative, ambassador ka ng Diyos. Hindi man ang tao nakakita sa Diyos dahil ikaw ay representative ng King, masasabi nila na nakikita nila ang Diyos. Bakit sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang babae at lalaki sa kanyang katuwiran at kabanalan, in His image and likeness. So, pagtingin mo sa katabi mo, dapat kahawig ng Diyos yan. Baka sabihin mo, pera itong katabi ko, hallelujah ka. Nasasundan ba? Kaso lang, maraming tao nagsisimba, maraming tao naglilingkod sa Diyos, hindi naman nila naintindihan ang paghahari ng Diyos. Kaya sabi nila, kung sino pa daw nagsisimba, sila pa yung chismosa. Hallelujah! Imbis kasi na pagharian ng Diyos, imbis na apektado, influensyado sa kapamahalaan, sa layunin, sa kalooban ng Diyos, hindi naman naghahari ang kalooban ng Diyos. Alam mo na naghahari? Naghahari yung inggit, naghahari yung galit. Ay naku, makita ko lang itong taong ito, sirang-sira na ang araw ko. Kasalanan mo, sinira mo eh. Alam mo naman, patayin mo para lang maging maganda yung buhay mo. Eh sabi ng kautosan ng king, huwag kang pumatay. Tanong ko sa maraming tao, kung hindi kasalanan pumatay, sigurado ka wala kang pinatay? May kausap ba ako? Halimbawa lang,
Nagtatanong ako. Anong sagot niya? Halimbawa, hindi kasalanan pumatay. Hindi kaya kayo nakapatay? Ha? Marami na. Ay, kaya naman pala nagkaroon ng batas kasi kailangan ng batas. Imaginin nyo na lang kung walang batas. Pero ang punto ko doon is, kung pinagharian tayo ng kalooban ng Diyos, hindi kailangan ng batas. Mayroon ka ng konsensya, mayroon ka ng influensyado ka na, apektado ka na kapag sinabi ng Diyos huwag kang pumatay, hindi mo kailangan pumatay. Kaso sabi ng 1 John 3:15, ang sino man napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao na ay wala kang ligtas. Hello? Klaro? Okay, so yun po ang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos. Pangalawa, ang tanong po dito ay, ano po ang ipinapangaral ni Kristo? Ano ang mabuting balita? Sabi sa Matthew chapter 4 verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nangaral si Kristo, sabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. So, ang ika-isa-isa o ang pinaka-mabuting balita na pinapangaral niya is ang kingdom of God. Nasusunod? Saan version, Pastor? Matthew 4:17 po yun. Isa pa sa Matthew chapter 3 verse 1, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of God is at hand. Sabi ni Jesus, repent dahil nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sabi ni John, magsisi kayo sapagkat nalalapit ang paghahari ng Diyos. Isa po ang kanilang pinapangaral. Sabi po niya sa Luke chapter 10 verse 9, and heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near upon you. Sinabi niya, ipangaral nyo, ipangalandakan nyo, ipagsigawan nyo sa mga tao na ang paghahari ng Diyos ay malapit na sa inyo. Nasusunod. Mukhang wala na akong kausap. Ang madalas po nating marinig sa mga gawain ng Diyos patungkol sa pagbibigay, patungkol sa pagkakaisa, patungkol sa pagmamahal, patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wala pong problema doon. Pero hanggat hindi hahantong ang pag-aaral sa paghahari ng Diyos, hindi po natin nagawa yung inuutos ng Diyos na ipangaral. Isa pa, Matthew chapter 10 verse 7, and as you go preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Habang humahayo kayo, ipangaral ninyo na ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. Sa mga katuwid, pinapangaral ng Panginoong Hesus at inuutos niya na yun ang ipangaral ng mga lingkod niya. Sino po ang madalas makapakinig ng kingdom of God sa mga gawain ng Panginoon? Wala? Tatanungin na naman. Ang akin lang po dito is, maging ako man, 9 years po ako sa El Shaddai, hindi ko po napakinggan ang patungkol sa kingdom of God. Ang tagal kong nangaral, umabot pa po ng 17 years sa aking pagngangaral bago ko naintindihan ang kingdom of God. No wonder, ang mga tao, hindi nila naintindihan ang kingdom of God kasi hindi naman nila napakinggan. Paano naman mapakinggan? Yung nangangaral na, hindi alam kung ano pinipreach Maliwanag po ba? Isa pa. Sabi ng Mark chapter 1 verse 14, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Ano ang pinipreach ni Jesus? The kingdom of God. After daw mangaral si John the Baptist, si Jesus ay nangaral patungkol sa paghahari ng Diyos. Bakit kaya ngayon, ang bihira nating mapakinggan yung tungkol sa paghahari ng Diyos? Ano kaya ang paghahari ang kanilang ipinapangaral?
Okay, bigyan ko kayo ng example. Tanong ko na lang sa inyo. Tatanungin kaya tayo pagdating sa langit kung anong relihiyon natin? Ha? Di. Tatanungin kaya tayo doon, saan ka nagsisimba? Mayroon kayang ganon? Wala po. O hindi po. Eh bakit maraming tao ngayon, ang kanilang pinagtuunan ng pansin, yung kanilang relihiyon? Kasi hindi nga sila nakatuon sa paghahari ng Diyos. Nakatuon sila doon sa kanilang relihiyon, nakatuon sila sa kanilang simbahan. Kaya kapag umalis ka sa isang church, sisiraan ka na nila para bagang nagpalit ka ng kaharian. Ito po ang masabi ko sa inyo, wala akong pakialam kay Katoliko ka, kay born again ka, kay Baptist o Protestant ka. Ang importante, iisang kaharian lamang po ang ating kinabibilangan. Ang sabi ng Diyos, ipanalangin ninyo sa Ama na ang paghahari niya ay dumating na sa sanlibutan. Amen? Isa lang naman ang requirement na hinihingi ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maligtas. Wala namang sinabing ang sino mang sumampalataya na Katoliko ay ligtas. Walang sinabing ganon. Walang sinabing ang sino mang sumampalatayang born again ay ligtas. Ang sino mang sumampalataya, huwag na tayong tututok o maka-focus doon sa mga local churches. Mag-focus lang tayo sa isang kaharian dahil mayroong iisang katawan pero maraming bahagi. Amen ba? Meron ba? May nakita na ba kayong tao ang kanyang parte ng katawan puro mata? Pinya, mayroon akong nakita puro mata. Pero wala akong nakitang tao puro mata. Wala rin akong nakitang taong puro ilong. Wala rin akong nakitang taong puro tenga. Ibig sabihin, kung ang paghahari ng Diyos maraming bahagi, nagkataon lang siguro ni ang El Shaddai, ang Lord of the Nation, ang Victory, or whatever church, sakop po yan sa iisang katawan at iisang paghahari. Amen? Klaro? Okay, klaro-klaro. Okay, isa pa. Sabi ng Acts chapter 1 verse 3, to whom He also presented Himself alive after His suffering by many infallible proofs. Explain ko po ito sa Tagalog, huwag kayong mag-alala. Being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Nung si Jesus ay muling nabuhay, ilang araw siya bago umakyat? Masilang po. Yung muling pagkabuhay, 3 araw. Tama po, 40 days. Ano ang ipinapangaral niya sa loob ng 40 days? Pertaining the kingdom of God. Ngayon, mga preacher ngayon, mga pastor ngayon, ang sabi nila, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. I have no problem about that. But where's the kingdom of God? Pinapangaral ba? Hindi nga naintindihan eh. Hello? Tama ba ako? Sabi nila, magbigay kayo at ibabalik. Hustong takal, siksik, liklik, umaapaw. Wala akong problema dyan. Pero yung kaharian ng Diyos, pinapangaral ba? Hindi na kayo makasagot eh. Baka sabihin nyo, ay naku, alam ni Pastor, hindi ako nagbibigay. Wala akong pinapatamaan. Masusunod ba? May kausap pa ba ako? Okay? So at least, alam natin na ang pinapangaral ni Jesus ay ang paghahari ng Diyos. Okay, isa pa po, ang pinakadahilan kung bakit ang mga tao ay hindi naghahanap ng paghahari ng Diyos kasi hindi nila talaga naintindihan. Bibigyan ko kayo ng isang example, Nung ako'y umuwi sa Bohol, bago pa ako umalis, mayroon po doon na naghuhukay ng treasure. Kapag ikaw ay professional na gold hunter or gold digger, mayroon kang gold detector. Nasusundan niyo ako? Sa kuweba na yun, may mga traces, may mga sign at signal doon sa gold detector na may gold talaga doon. Noong lumalakas yung sign or signal sa gold detector, binilikan ito ng taga-amin. Naghukay siya ng hating gabi sa kuweba. May tubig.
Kaya nyo yun? Pero kung isipin mo, gold yung hinuhukay mo, pupuntahan mo. Baka sakali, ikayayaman ko ito. Kaso lang, nakakita po siya ng isang barita ng sabon nakabalot ng alkitran. Alam niyo po ba yung alkitran? Yung maitim na parang tinatapal doon sa bubong ba pag naglilik. Tama ba ako? Dahil ang ini-expect niya, gold, kumikinang-kinang, at ang nakita niya ay barita ng alkitran, tinabi lang niya. Kinabukasan, dumating yung gold digger na mayroong dalang gold detector, ang lakas ng signal. Kasi yung gold pala, binabalot sa alkitran. So, binaliwala lang niya. Sa mga katuwid, yung ginto na hinahanap niya ay palibhasa nakabalot sa alkitran, itinabi lang niya. Hindi po ba ang Biblia ay nagsasabi, ang paghahari ng Diyos ay parang perlas na nasumpungan ng isang tao? At pagkatapos itong masumpungan, inilibing niya uli at binenta lahat ng ari-arian para bilhin ang lupain na yon. Paano mo hanapin ang isang bagay na hindi mo naintindihan? Amen ba? Kaya ngayon, ipinapaintindi ko na para sa susunod, hanapin nyo na. Amen. Eh sabi ng Diyos pag sumikapan nyo na hanapin ang paghahari, kung hindi nyo naintindihan, kasalanan ko, hindi ko pinapangaral. Baka pagdating nyo sa pagharap nyo sa Panginoon, Lord, bakit yung pastor na pinadala mo, hindi nangangaral? Ako pasisihin nyo. Malatang hindi kayo umaamin. Naintindihan niya? Okay? Sabi ng Luke chapter 16, verse 16, the law and the prophets were until John, since the time the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing unto it. Magmula daw na ipangaral ang paghahari ng Diyos, ang tao ay nagsiksikan na naghahanap sa kanyang kaharian. Siguro naman hindi ko na kailangang i-illustrate pa. Hindi ko matandaan kung sino nagtanong sa akin na kung ang train daw ba sa London ay siksikan. Mayroon din ng konti, pero hindi kagaya ng MRT o LRT. Siksikan So kumbaga, kapag ang paghahari ng Diyos ay naipangaral, sabi doon, and everyone is pressing into it. Gusto kong sumingit, gusto kong pumasok, ang sikit-sikit na, nagsiksikan nga Ngayon, ang luwag-luwag ng simbahan, ang luwag-luwag ng space, hindi napupuno. Bakit? Hindi na ipangaral yung salitaan yung paghahari ng Diyos. Gusto kong tanungin talaga kung naintindihan niyo ako. So, hanggat hindi na ipangaral ang paghahari ng Diyos, ang tao ay hindi maghahanap sa kanyang paghahari. Hindi naintindihan Klaro? Okay? So, isa pa, ang major precursor of Christ's coming, una, ang pagtalikod ng mga mananampalataya. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, maliban na ang mga mananampalataya ay tumalikod or the falling away will happen first, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi